beloved Boss Mike Cervera. Ako rito kay Marcoleta, feeling niya siguro como nag-congressman siya at abogado siya, parang kaya niya ng stock knowledge na lang. Kita nyo, mga kababayan? Nakita mo yun, Marcoleta? Ano, stock knowledge na lang porque nag-abogado ka? Di ba sabi nga sa iyo ni Carpio, ikaw daw yung pinakamababang uri ng abogado? Dati ayaw kong maniwala ron, pero ngayon naniniwala na ako. Isa kang mababang uri ng abogado. Sabi ni Carpio, para kang silibayan. Di ba, no, mga kababayan? No. Di ba? Oh, kapag kabobo kang vlogger, makukonvict ka. Ang tawag doon, mababang uri ng vlogger. Mababang uri ng vlogger. Eh hindi. Diyan sa Senado, yung lalo na yung mga nag-majority leader, gamay na gamay nila yung Senate rules. Kaya napaikutan siya doon kahapon. Hindi niya, yung very basic na kailangan matutunan ng isang senador, hindi niya alam. Kaya na-expose din yung kanyang ignorance doon sa... Ignorante ka raw, Marcoleta! Nadadamay tuloy yung mga walang kinalaman eh. Ewan ko sa inyo. Di ba, mga kababayan, ignorante daw. Ignorance doon sa... din yung kanyang ignorance doon sa debate kahapon. Kita nyo? Ignorante ka pala Marcoleta eh. Grabe no, mga kababayan, ano? Oo, ibang klase talaga. Wala, mga kababayan, to Marcoleta na to eh. Hindi na po kailangan ng coordinates para po i-delimit natin ang exclusive economic zone. Kita nyo itong matanda na ito, totoong pangit na mukha na to. Mga kababayan ko naman, kailan nyo narinig na pinagtatanggol niya yung sariling atin? Sobra na ho yung ginagawa niya na talagang halos mga kababayan, yung salitang makapili sa makabagong panahon, eto na ho yung naglalarawan. Si Marcoleta na ho yung naglalarawan ng makabagong makapili. Sang-ayon ba kayo doon mga kababayan na si Marcoleta ay naglalarawan siya makabagong makapili? Grabe, no, mga kababayan, ano? Ibang klase. Pinipilit talaga mga kababayan. Kaya, kung kayo ay medyo mahina-hina, hindi nyo talaga uunawain, madadala kayo kay Marcoleta Magiging feeling nyo matalino mga kababayan Kaya, yung sinabi ho ni Justice Carpio, i-absorb na natin yun. Totoo nga, mga kababayan. Si Marcoleta ay isang abogado na nasa mababang uri. Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe. Eto na ngayon, mga kababayan, no. Eto, trending na trending ngayon. Ang rating o survey na mababa daw ang rating ni Pangulo, tinutuligsa ngayon ng marami nating mga kababayan. Isa na ho si Utoy, Eto mga kababayan. Eto nga nagba-viral, nagte-trending na survey na naganap na ginawa ng SWS survey yata yan na ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos ay bumagsak daw. Aba mga kababayan, yung mga tao hindi naniniwala. Bakit daw nangyari yung ganun? Yung Vice President daw, wala namang ginagawa. Bakit mataas ang rating? Si Pangulong Bongbong, trabaho ng trabaho. Bakit yun ang mataas? Ay, mababa daw. Mababa yung nagtatrabaho. Ng survey ni PBBM. Yan pakinggan nyo si Utoy, Pakinggan yung maigi ito, mga kababayan. Si Utoy, magaling pasok Utoy. Ayan na. Boy everything. Alan Cayetano buy everything. Nako. Parang sinasabi rito na si Alan Peter Cayetano daw ang bumili ng
Oo, eto hong rating na ito mga kababayan ha. O, tingnan nyo mga kababayan. Pasok! Napaka-trending ng survey ni PBBM. Sa Metro Manila, negative 31. So bad. Sa Visayas naman, negative 15. Poor. Sa Mindanao, negative 40. Siyempre, anong inaasahan natin? Puro DDS dyan. Pero hindi ba kayo nagtataka? Sino kaya ang nasa likod ng mga negatives na to? I'm for certain, hindi ako pro BBM, pero nakikita ko naman yung effort niya. Yung Correct. national recognition niya, yung international at global na relations niya Correct. with other leaders. Tama! Kita nyo mga kababayan, ano? Buti pa yung mga hindi maka-BBM na iba, nauunawaan yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Kung makailan nga lamang po, lumabas ang lumang clip ni Alan Peter Cayetano, ang kasalukuyang SP ng Senado. Na ano? Na kung saan sinasabi niyang gamay na gamay niya ang pagmamanipula ng media. Kita nyo? Galing sa bunganga daw mismo ni Alan Peter Cayetano na gamay niya ang pagmamanipula ng mga media. Well, kasama itong mga survey na ito mga kababayan. Yun po yung ibig sabihin ni Utoy. Ano? Grabe no si Alan Peter Cayetano no. Oh, malamang baka si Alan Peter Cayetano treasurer, taga-hawak ng pera ng pondo para mag-destabilize, para gumawa ng mga fake news, para imanipula ang mga dapat paniwalaan ng mga tao. Kapag sinabi nating media, lahat ng mga lumalabas, ito, sample of media. To be certain, media outlets. Kaya niya daw bilihin. If DDS ka pa rin, good luck sa'yo. Pero panoorin nyo. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Tama, no? Tama si Utoy. Panoorin daw natin to. What areas around the country ka mas may laki chance to get votes. Diba? Tapos, siyempre, how much will you spend for social media versus traditional media? Pwede ko naman kayong tulungan at saka yung tao kasi like sa traditional media, you can buy it. Sa ngayon, pati interviews pinibenta. Nakita niyo yung mga demonyo? Si Mocha na hindi manalo-nalo. Sukdulan mga kababayan, pati yung Cookie ni Mocha binenta na sa tao. Cookie Cookie. Mga kababayan ko, yan yung dalawa, yung kalbo. Sino? Si Banat Bay. Puro mga kababayan, fake news yung binabalita ng gago. Si Mocha, 3 beses nang gustong maging kongresista. Awa ng Diyos, puro talo sila. Ginamit pa yung platform ni Banat Bay at ni Mocha. Nag-joint force pa sila. Ang ending mga kababayan, sukdulan na ipangako, nabuburahin daw yung channel sa YouTube at hindi na daw magso-social media. Pag natalo si Mocha, ayun, nandyan pa rin bida-bida. Eto naman si Mocha, sumubok pa rin. Sukdulan nga kako na ibenta yung cookie niya. Binibenta niya na yung cookie niya sa Maynila, hindi pa rin nanalo ang Gaga. Ang ending, ayun, asu-asuhan na lang, sunod-sunuran na lang kay Isko Moreno na minsang inaway niya. Mocha, antindi mo talaga, no? Oo. Biruin mo yung dating inaaway-away mo na si Isko Moreno. Ngayon, Humihimod ka ng tumbong neto? Grabe, no? Mga kababayan, True yan, no? Kita nyo? Ngayon, mga kababayan, may ganyan ba tayong issue? Nagaling mismo sa kanila yan, mga kababayan, na minamaniobra nila yung kanilang mga social media para pagandahin o pasikatin at pabutihin ang imahe ng kung sino yung politiko na kanilang gustong ipagtanggol. Di ba? Yan liwanag At pag ginenta nila yung interview, Pag binenta daw yung interview, alam nyo na, yung tanong, manipulado na. Siyempre nga naman, pag binenta nila yung interview, bigay mo na yung tanong at yun yung tatanungin nila.
kung ano yung gusto mong itanong, yun lang yung sasagutin mo. Para nga naman maganda yung resulta. Ang ganda-ganda ng press con mo. Oh, di ba? Di ba? Oh. Oh, proud ka pa. Ano? Sabi naman ni Pamela, oh, negative. Manipulado. Tignan mo naman, ito yung mga nagmanipula, Pamela. Ano ang tawag sa naniniwala sa mga ganitong tao? Di bobo at tanga. Yan ang tawag sa inyo, Pamela. Bobo, tanga, mga sinto-sinto. Ito na nga yung ebidensya, nakikita nyo na minamaniobra kayo, ayaw nyo pa rin maniwala. Di bobo't mga tanga nga kayo. Nakakahiya kayo, dapat yung mga lahi nyo, mabaog na lahat kayo. Para maubos na ang mga tangat, umasenso na ang bayang ito. Hanggat nananatili ang katulad ni Pamela, bobo, tanga, uto-uto, lugmok tayo, nadadamay ang matitino. Eto na nga, harap-harapan na, minamanipulangani ang media, ayaw pa rin paniwalaan, di tanga nga. You can give your own questions. So, hindi ka matatakot. I'm talking about yung mga producer. Kaya diba, laging ang taas ng survey ni Sarah. Tapos sabi ninyo, kahit hindi naman kayo yung nagbigay or yung respondent ng survey na ito, hanga kayo kasi ang daming naniniwala. Imagine, hindi ka naman contributor ng survey, pero ang iniisip mo, ang taas ng survey ni Sarah. No. Ang tagapagbalita pa, SMNI, ang hawak ni Kibuloy na rapist. Correct. Di ba kayo nagtataka kung padamihan lamang ng krimen? Ang hawak daw ni Kibuloy na rapist. Yan ang pinaniniwalaan ng mga bobot tanga. Rapist, mamamatay tao, nambubuking, nang mahilig sa pokpok, nakikipagbengbangan sa kapwa babae tulad ni Sarah. 'Di ba? Maniniyot ng mga pokpok sa Davao. Yung isa naman, si Bading, ayun, sumusubo. Kriminal, puro pro Duterte, puro DDS. Pero hanga pa rin kayo. Anong ibig sabihin nun? Ano, Are you Tutoy? even wondering kung Correct. bakit sila yung pinapaniwalaan mo? Sila yung Tama. pinabibiliban mo? Sila yung Tama. pinoprotektahan mo? Tama. Isipin mo kahit grabe na yung confession ni Bato de la Rosa, maisingit ko lang, madami pa rin yung tao na kayang ibigay o isakripisyo ang buhay nila para lang maprotektahan siya. Kahit ang Tama. sabi ni Bato de la Rosa, aminado naman na siya na meron siyang kasalanan sa EJK. Kaso nga lang, ang pinopoint out niya, ayaw niya daw makulong sa labas ng bansa. Gusto niya lang sa loob. Yung mere fact na aminado na siya confessed, kumbaga, meron na siyang moral confession. So, ibig sabihin, alam niya na may nagawa siyang kasalanan. Diba? Going back sa survey ni PBBM, I'm pro Lenny, pero I don't think this is reliable. Tapos yung mga DDS naman, very manipulated. Kasi nga, iniisip nila, ay wala talagang silbi yung Pangulo natin. Ang Ganun taas-taas sila. ng trust rating, no? Kaya sila nakapirma doon sa impeachment mo sa Congress in a statement. Speechless. Puta ka na, taas ng rating mo tapos ganun lang yung may sinasagot. Ang taas ng trust rating mo para mga kababayan, hindi ka marunong mag-computer. Bubo na lang ang mga naniniwala dito kay Sara Duterte, tanga mangmang, gano'n. Anyways, mga kababayan, hanggang dito na lang at ako'y lilipad na ho sa malayong kaharian ng lugar ng Nueva Ecija. Muli mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, wala nang iba. Mike Cervera po. Opo, ang number 1 sa listahan ni Sara Duterte na ako raw ay ipapapatay. Ipapapatay daw po ako ng idol ni Pamela na mamamatay tao na si Sara Duterte at si Pulong Duterte. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss